Naalala nyo ba yung dati naming camping sa Malabahay? O diba hindi? Dapat alalahanin nyo, hindi pwedeng hindi. Hinutusan. Ari nga pala yung kadugtong ng camping namin sa Malabahay. At kahit nga wala nagtatanong, basta share ko lang. Nga ba sinasabi ko, may kahawig ka talaga. Ayan o. Sobrang tagal na nga pala nitong video na ito at 2025 pa. Kaya nung petsa na ngayon ko palang maia-upload. So bali yung part 1 nga pala namin, nagbenta muna kami ng kalamansi bago pumunta din sa Malabahay. Humanap na magandang pwesto at naghanap ng tubig na maiinom. Tapos awan, di ko na alam kung ano yung pinagagawa namin nung part 1 sa sobrang tagal na nitong video na to. Basta ngayon ay gabi na at balak nga pala naming mangilaw din sa ilog. Pero mukhang inabot nga kami ng pagkapanlaw kaya cancel ang pangingilaw. At naisipan namin na magtimpla na lang ng neste din sa kaserola at magpaikot ng baso. Ito pong camping na ito ay Mema. Mema camping lang. Actually, itong pagka-camping namin, request ko lang ito sa kanila kasi gusto ko talaga ma-experience yung ganito kasi first time ko to. Dati kasi talaga hindi ako nasama sa mga camping at hindi nga ako inapayagan sa mga ganyan noon. Pero ngayon nga, parang wala naman na sila magagawa kahit ayaw nila. Pero yun na nga, parang mas masaya nga na mangingilaw sana kami dito sa ilog. Kaso nga lang ay napanlaw kami at gawa ng nakakapanlaw. Di may kakaiba kasi ako nararamdaman. Para bagang parang ako'y kalibangon. De biro lang, para kasing parang hindi ako komportable baga kumpara sa dagat. Kasi dito kahit saan ka tumingin gubat, abay malamang at gubat ang pinuntahan nyo. Kuanggol yarn. Pero iba talaga yung pakiramdam ko, parang hindi ako welcome sa lugar na to. At saka iniisip ko kapag nangilaw kami, baka kapag nagkatakutan, ako may iwan. At syempre, ibibidyo ko pa ay. So ito na nga at natapos na kami sa pagpapaikot ng baso at mga tulog na nga sila. At ako nga ay mukhang hindi makakatulog ngayong gabi. Medyo natakot kasi ako dun sa kwento nila at dati daw ay may mga NPA dito. Tapos din pa sa pwesto namin ay malayo talaga kami sa kabahayan. Kaya naman ako hindi talaga makakatulog at katabi ko pa nga ang itak. At baka tayo ay biglang mapalaban. Charis. Tapos masakit pa nga ang aking ngipin. Talaga naman. Sino baga nakaisip na rin camping na ito? So ayun, 5:30 na ng umaga at ako ay gising pa rin. Binantayan ko talaga yung sarili ko magdamag. Kada may kakalos ko sa labas, napapatayo ako at napapatingin ako dun sa labas. Buti na lang at hindi ako pinagtripan ng iba naming kasama sa kabilang tent. Baka makapas lang ako nang wala sa oras. Nung alam ko nga palang gising na yung mga kasama ko, saka lang ako nakatulog. So ganito pala mag-camping. Parang hindi naman masaya. Sakit ng ulo ang inabot ko at puyat. Pero yung experience ko naman magdamag nang ako'y gising, wala naman ako narinig na ako nga pala ang diwata ng kagubatang ito. Sumama ka sa amin at dun ka manghibasan. Walang ganon, pero may narinig akong tunog ng baboy. Tapos nakisandal sa tent namin. Hindi ko na nga lang pala nabidyohan kasi dun siya mismo sa tapat ko sumandal. Ay nandun yung cellphone ko. Bigla rin kasi ako natakot kasi yung tunog niya kakaiba. Kaya nga pagkagising ko, chinek ko yung mga tent namin kung magkakadikit ba. Pinatry ko dun sa kasama namin kapag sumandal ba sila sa kanilang tent ay didikit dun sa tent namin. Pero hindi, malayo ang pagitan. Yun yung experience sa pagkakamping na nakakatakot pero masaya. Pero mas masaya sana kung kami lahat ang nakarinig nun. Tapos magtatakbuhan kami sa gubat at magkakahiwa-hiwalay. Maigi rin sana yun pang reels. Nga pala pagkatapos naming mag-almusal ay hindi kami manghihibasan. At papunta nga kami dun sa kamag-anak daw nila Miss Line. Hindi lang talaga ako makatiis na hindi magbubuklat ng bato. At bumalik pa nga at talaga may abuklatin pa. Wala nga dyang katang. Nabanggit ko na nga pala dun sa part 1 na taga dito nga pala dati sila Miss Line at saka si Heart Salon. Dito sila lumaki. At pupunta nga pala daw kami dun sa tiyahin ata nila at manghihingi daw sila ng manok. Uulamin namin pananghalian. Yung isa nga pala naming kasama ay naiwan sa tent at siya nga magbabantay ng mga gamit namin. Wala lang, share ko lang. Pero yun na nga, kanina pa nga pala kami naglalakad. Hindi pa man lang kami nakakarating dun sa aming apuntahan. Nga pala sa amin, isang oras yung nilalakad namin para makarating sa bayan. Pero dito nga, parang mga isang taon. Laka-uy masyado. Pero grabe nga layo na nilalakad namin. Kanina pa kasi kami naglalakad. Na tila ba parang wala kaming pinatutunguhan. Kaya naman naisipan na nga namin na magtanong din sa nakasalubong namin sa daan. Kaso mukhang ayaw niyang magsalita. Pero sabi nga ni Heart Salon, medyo malapit na daw kami dun sa pupuntahan namin. At ayan, sa wakas may natatanaw na nga kaming bahay. Nga pala, teka lang, nagustuhan ko nga pala yung pagkakakuha ng videographer namin dito. Sobrang smooth nung pagkakaliban niya sa likod namin. At syempre dahil nga din yan sa cellphone, ang ganda talaga nito gamitin sa pagbablog. O Xiaomi 14T, baka naman. Baka lang naman. Pero yun na nga, napapaano kaya si Miss Line at nakalupagi din sa may damuhan? Ulit, isa pa. Ito talagang si Miss Line, may pagkalampa talaga siya madalas. Palagi yan nadudulas kapag kami may inapuntahan. Nandito na nga pala kami sa kamag-anak nila Miss Line at nakapanghingi na nga pala kami ng manok. Kami na lang ang bahalang humuli. Pero yun na nga, parang mulog itong manok at tinatawag ko ay lumayo palalo sa akin. Pero may naisip nga kaming plano ni Heart Salon para mahuli yung manok. Papasukin namin din sa loob ng kulungan at abahugan. Tapos ahilahin na ring bagin. Yung puti nga pala ang target namin. At parang ang ginagago na kami nito. Kanina pa ito hindi napasok dun sa loob. Hoy, bakit parang nagagalit na naman? Mabubusog na lang ang aring manok ay hindi pa man lang napasok dun sa loob. Yan ang kalat naman kasi magsabog ng bahog ni Heart. Pati yung nagabahog sinisi na. At yun na nga sa wakas ay nahuli na rin namin. Teka nga lang, ulitin natin yung pagtakbo. I-slow mo natin. So yun, buti naman at nahuli na namin. Akala ko'y makakaubos pa kami ng 1 kilong bahugay. At dahil nga humingi na rin lang kami ng manok, humingi na rin kami ng panggata. At gagataan nga namin aring manok. At syempre nakikayod na rin kami.
Nga ba sinasabi ko, may kahawig ka talaga. Ayan, oh. Kaya, Pabalik na nga pala kami sa tent namin pero may nadaanan nga kami itong bulaklak. At nanguha nga pala muna kami at ilalagay daw ito ni Miss Line sa kanyang farm. At may kihingi nga rin ako at ang ganda ng kulay. Yan nga daw pala ay kusang tumubo lang dyan pero hindi ko nga alam kung anong tawag sa ganyang bulaklak. Pero sobrang cute ng kulay at saka yung bulaklak, ang liliit lang. Nakabalik na nga pala kami sa tent namin at yung iba nga pala ay abala sa paglilinis ng tent tapos sila Jonard naman ay abala sa paglilinis nitong manok. At syempre ako abala sa pagbibideo lang. Pero hindi natulong din naman ako at nagalagay ako nitong gatong. Habang nagpapakulo nga pala kami ng niluluto namin ay ayun, naligo muna kami. Malabo nga pala ang tubig at gawa ng umulan. Pero ayan nga at umulan na naman. Yun lang ang pangit talaga sa ganitong pagkakamping kapag umuulan. Gawa ng maputik. Buti sana kung tabing dagat o buhanginan. Isa pa sa pinakaayaw ko kapag umuulan kasi malamig. Lamigin kasi ako. At dahil nga pala lumakas ang ulan, hindi na kami makakaligo din sa ilog at sobrang labo na. Grabe, sobrang lakas ng bulusok ng tubig. Medyo nag-aalala nga pala itong mga kasama ko at sabi nila ay dalian daw namin para makakain na kami at makauwi na. At posible daw na magbaha din sa ilog at hindi na kami makatawid. Kaya naman kahit nalalaban pa itong manok ay nilabanan na din namin at inulam na. Kain po tayo mga katabudi. Nga pala bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Jose Cabangon, Kunabel Ama, Lito Castillo, Ellen De La Cruz, Boss TV, Bong Roberto, Clifford Quinto, Jenny Malonzo, Marvic Guevara at kay Girly Sinamik. At ito na nga pagkatapos namin kumain ay pauwi na kami. At sobrang lakas na nga pala ng agos din sa ilog. Medyo mataas na rin ang tubig. Bali hanggang dito na nga lang pala yung video ko at gawa ng nahihirapan nga ako at ang lakas ng tubig. Baka mabitawan ko aring cellphone ay mahirap hanapin at malabo ang tubig. So yun lang, bye!